Dear Kuya Poy, ako po si Lyra, 26 years old mula dito sa Valenzuela. Sa totoo lang, gusto kong maglabas ng sama ng loob sa kasalukuyang sitwasyon na kinaroroonan ko sa aking relasyon. Alam kong totoo na kapag ka talaga sumobra ka sa pagmamahal sa iyong pamilya, ay kakayanin mong tiisin at unawain ang bawat dumating na problema kasama ang iyong asawa. Akala ko rin na sa bawat pagkakamali ni Mister ay isang sorry lang ang katapat niyan at maglalaho lang rin itong parang bula. As if na walang ginawang kasalanan o pagkukulang ang asawa mo. Pero Kuya Poy, gaya ng iba, nasasaktan at napapagod din ako. 3 magkakaibang trabaho na ang kinuha ko para matustusan ang pangangailangan namin sa aking pamilya. Pero ang ikinasasama lamang ng aking kalooban ay sa tuwing umuuwi ako sa aming tahanan, ay mandadatnan ko na para bang binagyo ang bawat sulok ng aming bahay. Pero syempre kahit anong reklamo ko naman, ay ako at ako pa rin ang gagawa ng responsibilidad para maayos ito. At may mga pagkakataon na napapagod din talaga ako. Ang hiling ko sana ay maisip man lang nating mga babae na kahit na hati tayo ng ating mga asawa pagdating sa mga gastusin sa loob ng ating mga tahanan, ay hindi sa aspeto na yun natatapos ang lahat. Pakiramdam ko kasi ay sobrang unfair naman nun. At isa pa sa ikinadidismay ako ay ang pagiging nagger ko daw. Sa tingin nyo, papaano ako magiging nagger kung pagkagaling ko pa lamang sa trabaho ay isang magulong bahay ang bubulaga sa akin? Alam mo Kuya Poy, sobrang nahihirapan na ako kasi para bang wala akong karapatan na makapagpahinga sa dami ng mga bagay na dapat kong ayusin, na mga kalat na dapat kong damputin para mapanatili lang ang kaayusan sa aming tahanan. Hindi ko alam kung mababaw nga lang ba itong problemang idinulog ko sa inyong programa, pero sobrang nahihirapan lang talaga ako at wala na rin akong mapagsabihan sa nagpapasakit ng ulo ko. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong lalong gumagandang programang Heart to Heart. Umaasa ako na may makuhang payo mula sa iyo, Kuya Poy, kasama ang mga tagapakinig at tagapanood ng programa. Hanggang dito na lamang ang aking storya. Lubos na gumagalang, Lyra. Pero alam nyo, itong si Lyra hindi na binanggit na yung asawa niya, ayan, yung mga anak niya. Pero alam nyo, kapag ka tayo ay napapagod, hindi naman, ang pinakamasama kapag ka tayo po ay napapagod ay yung naghahanap tayo ng sisi. Oo nga lang, kapag ka talaga meron ka ng pamilya, meron ka namang asawa na inaasahan na makakatuwang mo, makakatulong mo, 'di ba? Talagang nag-expect ka rin naman. Oo, na meron ka talagang makakatuwang. Ayan, at ang malala pa, sa kwento na ibinigay sa atin itong si Lyra ay naakusahan pa siya na nagger. Oo, na para bang lagi raw siya nakakita ng mali o nakakainis na, nakakaasar na sa mga kasama sa kanyang bahay. Paano ba naman daw pagkatapos niya doon sa 3 responsibilidad sa paghahanap buhay na niyakap niya nga, para din naman yun doon sa kanyang pamilya, pag-uwi sa bahay, pagkagulo-gulo. Ang dami mga kuyagot na mga nagkalat dyan. Diba? Sino ba naman talaga ang hindi mapapabunganga?
Oo, yun naman talaga ang totoo rin sa sinasabi nitong si Lyra, 'di ba? Na kahit pa nga ang tawag sa mga nanay ay homemaker. Ayan, homemaker. Pero, 'di ba? Mapapagod ka rin. Napakarami mo ng responsibilidad eh. Pero ito, Lyra, ang kailangan mo, kaya kaganyan, kaya para bang sabi mo, ang bigat-bigat na ng dibdib ko, Kuya Poy, o sa inyo na ako nagsabi, ang kailangan mo pahinga. O kailangan mo naman talaga ng pahinga. O i-address mo yung problema kasama ang asawa mo. Ayan, sa tingin ko naman nag-uusap kayo ng asawa mo, no? It's just that konting konting pukpok pa. Oo, pero siguro kasi ikaw, Lyra, yung tipo na ang dami-dami laging sinasabi. Yung maingay kasama sa loob ng bahay. 'Di ba? Yung habang salita ng salita, siya rin namang gumagawa ng mga Oo, ikaw rin naman ang gumagawa ng mga reklamo. Ano ba 'yan? Wala pa nagwawalis dito pero sinasabi mo 'yan, nag-iingay ka nang ikaw rin naman talaga ay nagwawalis. Pagkatapos niyan, hindi pa kayo nakakapagluto pero nagluluto ka na rin naman. Ano ba naman yan? Hindi na kayo mga marunong maglaba pero nagkukusot ka na ron. 'Di ba? Ano mangyayari ron? 'Di ba? Maingay, ano ka lang parang naka-stress kang kasama pero ginagawa mo kapag ka ganyan, alam mo may sikreto diyan. May ilan akong kakilala ng mga nanay na lalo na kapag ka yung mga anak naman nila, idinidistribute na kasi yung mga responsibilities. Oo, lalo na sa asawa mo at doon sa mga anak mo na able naman na o kaya naman na yumakap din ng mga maliliit na responsibilidad. Oo, lalo na ganyan, napapagod ka na. No, yung turuan ang mga bata ng mga simple mga gawaing bahay. O kasi tayo sa kagustuhan natin na maging isang mabuting ina, mabuting ama, o ikaw na ang gagawa doon sa ikaw na ang gagawa halos sa lahat para naman to sa mga anak ko pero magrereklamo ka. 'Di ba? Well, in fact, pwede naman yung pagwawalis, pwede nang sila 'yun. Yung mag-ayos ng magtupi ng mga damit, ng mga nilabhan, pwede mo nang ipagkatiwala rin sa mga anak mo 'yun. 'Di ba? Yung pagsasaing, pwede na eh. 'Di ba? Ganyan 'yan eh, distribution of labor. O sa loob ng ating tahanan. Pagka yan, ikaw pa lahat ang gagawa pagkatapos mo sa tatlong trabaho sa labas, nakakapagod talaga, nakakawindang yan at nakakapikon on your part. Pero ganito ang style ng mga sinasabi kong ilan sa mga nanay at actually may tatay, mga magulang na kakilala ko na medyo may katamaran yung mga anak o kaya naman yung kanilang asawa sa bahay. Alam mo, kapag hindi raw siya nagsaing, parang hindi sila kakain. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya, sinubukan ko talaga na hindi ako magsaing. Ayun. Nung nakaramdam sila ng gutom, naramdaman nila ang kawalan ko. Kasi raw, ang bunganga mo naman, ang ingay mo naman, reklamo ka ng reklamo eh. Ganyan eh, magluluto ka rin naman. Alam mo, nung wala nang gumawa ng mga responsibilities niya, sila na mismo, may kusang palo. Nagkusa na yung mga tatamad-tamad, yung mga ayaw kumilos. Nakita, nakakalat yung mga nakasampay doon, na hindi itinupi. Ano ba to? Ba't ganito yung damit ko? Alam mo, sinabi niya, damit mo ba yan? Tupiin mo, nalabhan na yan. Ganun lang rin daw. Yung style niya, natuto yung mga kasama niya, anak niya, yung asawa niya, na kumilos sa sarili nila. Even yung pinakasimple, pagwawalis na yan. Nung naramdaman na raw na para maalikabok dito sa bahay, ayun. Totoo, na sila na mismo, mas na-appreciate nila na malinis, maayos ang kanilang tahanan na tinitirhan. Alam mo, minsan hindi mo na kailangang i-remind yung mga tao. Yung absensya mo o yung kawalan nung kaayusan sa loob ng bahay, hindi nila pinapansin. Huwag mong ayusin. Sige. Kayanin mo, tiisin mo kahit na eyesore, kahit na masakit sa mga mata mo na makita magulo yung bahay ninyo para lang for the sake na matuto yung mga anak mo ng responsibilidad at yung asawa mo rin na tatamad-tamad. Sige. Yan, dyan kanila maalala, dyan kanila ma-appreciate, Lyra. Okay, kaya naman kalmahan mo lang, pagbutihin ang paghahanap buhay pero hindi kaya sobra-sobra rin yung tatlong mga trabaho naman na niyakap mo. Baka naman nai-stress ka na rin dyan kaya naibubuntun mo na lang sa mga kasama mo rin sa bahay yung sobrang pagod. Kailangan mong magpahinga, kumalma,
At hayaan yung ibang responsibilidad ay nandun na nga sa iyong mga kasama sa inyong tahanan. At dyan nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,